Eh, eto pong kumbaga kahapon lang, mga kababayan, hindi na po nagpatinag ang Pangulo. Nung narinig niya na may nagbanta na sa kanyang buhay, sa buhay ng misis niya at sa buhay ni Martin Romualdez na House Speaker, mga kababayan. Pumalag na po, mga bossing. At yun na nga din po, yung pagpalag, kasunod po nung sabi ng DOJ, isasabina ng NBI si VP Sara Duterte at ang sambayan ng Pilipino. Sabi, ayan ang dapat. Ayan ang dapat ginagawa ng Pangulo. Hindi dapat nagpapaapi sa mga ito. Pagpasensya nyo na ang Pangulo. Kasi nung mga nakaraang panahon, kumbaga, ang focus ng ating Pangulo is magtrabaho na magtrabaho. No? Kaya lang, eto, nung si VP Sara nagsalita na po, ay wala na, hindi na pwedeng palagpasin. Di ba, Sir Odilenon? Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan. Wala naman pala eh. Dating Pangulong Duterte, maniniwala kami dyan pag pinirmahan mo yung waiver. No? Na sinasabi po ni dating Senador Trillanes. Maniniwala po kami dyan. No? Pero sa ngayon po, yung naririnig naming mga balita about confidential funds at doon sa mga ibang mga budget, mahirap pa pong paniwalaan, boss eh. No? Saka kami maniniwala pagkapirma nyo po nung waiver na pinapapirmahan po ni dating Senador Trillanes. Nabanggit po nila, mga kababayan, dati ni, sino ba yun? Si Panelo. Di ba? Si Panelo. Ginawa na rin dating Pangulong Duterte yan eh. Yung ginawa po nila, mga kababayan, balanse lang po, mga bossing, ang makikita. Ibig sabihin, kung magkano lang yung laman. Pero hindi mo makikita yung mga naging transaction po. Paano kung ang ginawa nila kahapon meron 2 billion doon sa bank account na yon. May 2 billion kahapon tapos nilipat nila tapos sabay sige eto yung balanse 16,000 na lang. Pero hindi natin nakita nun kung ano yung nangyari mga nakalipas na araw. Diba? Yung gusto po, yung pinapapirmahan na waiver ni dating Senador Trillanes, makikita po lahat ng galaw, lahat ng transaksyon, mga kababayan, doon sa bank account na yun. Kung walang bilyon-bilyon, walang milyon-milyon, pirma ng waiver po. Sir, kaso wag niyo po kami, lalayo ko na tong mic na to. baka mahawakan ng dating Pangulong Duterte, iba to sa akin eh. Ikaw, tumigil ka nga. Baka magalit sa, hawak ko na po, hindi nyo na po maaagaw. Ang bangko. Magpunta. Sa utak lang yan ni Trillanes. Yan. Sa utak lang daw po ni Trillanes yun, mga. Sa utak ni dating Senador Trillanes, kayang-kaya nyo pong ipahiya, boss. Bakit kayang-kayang ipahiya? Pag pirma nyo ng waiver at walang napatunayan doon, walang katotohanan yung mga sinasabi ni Trillanes, pwede nyo pa siyang kasuhan. No? Paninirang puri sa akin, kay dating Pangulong Duterte. Pwede, di ba? Mga boss? Kaya lang po, ayaw pa din pumirma ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Just Vincent, nasa Liberal, Rappler, Sen. Trillanes, Senator De Lima, kakampings at ABS-CBN ang huling halakhak. No? Huwag mong paiyak kasi dating Pangulong Duterte. Tuloy! Mayor, dito na tayo magkaso po kang Trillanes. Ano? Itong mag-file ng kaso kay Trillanes. Nakapile na po. Wala pa ako natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Naku.
Bakit naman? Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, and other crime yan. Kapag ka nagagamit. Paano ba tinanong? Kasi minsan parang lasing yung boses ng dating Pangulong Duterte. Kung nakasuhan niya na ba si Trillanes, yun ba ang tinanong? Kasi di ba nung mga ilang linggo ho, mga kababayan, kakasuhan namin si Trillanes ng libelo yata, libel, yung gusto nilang ikaso. Dahil paninirang puri. No? O tama nga. Tanong, kinasuhan mo na ba si Trillanes? Walang ikakaso yan, mga boss. Hindi niyan makakasuhan si dating Senador Trillanes. Bakit po? Eh di parang pinirmahan niya na din yung waiver noon, mga kababayan. Ano ang ikakaso daw nila? Sabi ni Panelo, Panelo 1. Panelo Nela 1. Oh, ikakaso daw nila libel. Oh, para mapatunayan mo na sinisiraan lang kayo ni dating Senador Trillanes, buksan natin yung bank account. Para mabuksan yan, pirmahan mo itong waiver. Pag hindi nakita yung milyon-milyon at bilyon-bilyon dyan, tuloy ang kaso. Naninira lang si Trillanes. Pero pag nakita ho, mga kababayan, yung mga sinasabi po ni Trillanes, dating senador, yung mga merong payola daw po na pumapasok para kay Hanilet, kay dating Pangulong Duterte, kay Pulong, at kay Baste, nako, lagot. Pagtataksil sa bayan ang kakaharapin. Tingnan nyo, umiwas, doon sa tanong. Eh, alam mo, hindi ko na ano kasi Ano po? Mayor, yung sinasabing disbarment daw kay laban kay Vice President at impeachment against the VP. Ano comment ko doon? Sinday, kay kaligayan ang hindi impeach nila. Ayan. Total, malayo naman yung 2028. Di magpasyal sa pagpasyal ka. So she's running in 2028 for president. Hindi, wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung Ano po? tama na yung, sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Tama na daw po yung Vice President. Parang malabo po. Yan na lang ang matitira sa inyo. Baka pati yung Davao. Baka lang naman po, mga kababayan, mawala din sa inyo. Kasi kabi-kabila na din po yung nakikita no? Sa kanila na hindi nila ma-explain, mga bossing. Eh yung mga taga Davao naman po, hindi naman po mga aanga-anga yan. Siyempre po, bumabalandra sa kanila, sa kanilang mga mata at sa kanilang mga tenga, yung hirap ipaliwanag ng mga Duterte. So mapapaisip yan, wait lang, no? Baka mas may magandang mangyari sa ating bayan kapag sumubok tayo ng bago. Ayan.